Okay, tips and tutorial, balik tayo sa mga usaping ito mga kamusta sa finishing works. So usaping stainless naman po tayo. So stainless installation o kaya naman gabay, railing, kahit saan mga kamusta. Pero usually ang stainless ginagamit natin para sa mga gabay natin. Kumbaga ginagamit natin to para ma-secure yung kagaya hagdan natin, mga slab natin na kagaya nito. And then itong stainless na to mga kamusta, isang bagay na kumbaga para ma-secure natin yung titira. So paano naman natin papagandahin? Paano nga ba natin siya ini-install? Paano nga ba natin siya masasabi na okay siya at presentable? So dito sa part na to, ayan kita nyo yan. Stainless. Pero alam nyo ba, winelding natin to. Hindi siya na-fabricate o kaya nabuo o kaya nabili na ganito na ho siya. So ang ginagawa natin yan, wine-weldingan natin. Yan. So, dahan-dahan lang sa pagwe-weld. Ang kagandahan nito, 1.5 yung kapal. So, ibig sabihin, hindi siya manipis. Ang isa pa, 304, mga kamusta, na kung saan stainless po talaga siya. Ngayon, yung ginamit natin dito is 1 by 1 or 1 half by 1 half by 1.5. So, yan po yung ginamit natin dyan. Kaya kung napapansin niyo to, tuwid na tuwid hanggang doon sa dulo. Kasi nga, solid yung bakal. O kaya stainless pala, no? So, i-correct na natin kaagad. So ngayon mga kamusta, paano natin mamimit yung ganitong finish mga kamusta, na kung saan pagdating dito sa ilalim ay malinis pa din. So pansin nyo yan, wala siyang makikita na dugtungan. Syempre meron ka makikita na imperfection kasi nga wineld mo yan eh. So may lamat pa rin yan. Ngayon, meron mga talagang veterano talaga sa pagdating sa mga ganitong trabaho na talagang sasaladuhan natin na talagang wala kang mapapansin na dugtungan niya. Pero dito, ganoon din naman, wala kang makikitang dugtungan. So ngayon, ang tip lang natin dito mga kamusta, pagka gumagawa kayo ng ganito, huwag nyo weweldingin yung ilalim. Yan, huwag nyo weweldingin yung ilalim. Lahat ng singit, huwag nyo weweldingin. Alam nyo kung bakit? Mahirap po i-grind yan, mahirap gawin, mahirap trabahuin. Paano mo mapapalabas yung magandang outcome niyan kung winelding mo yan? So, isipin mo na lang maigi yun, no? Ngayon, ang winelding lang natin, gilid, dugtungan, tapos dugtungan. So, yan lang po yun. Tapos, ibabuffing na lang ho natin yan. Isa-isahin natin ibabuffing yan lahat hanggang sa mamit natin yung ganitong itsura niya. Diba? So, sabi ko nga, napakagandang tingnan ng stainless. Lalo na kapag ka naikabit na yung glass na ito. Okay? So, mga tips lang naman na ginagamit natin sa pamamaraan na pag-i-install ng ating mga stainless mga kamusta, no? So, ang ginawa pa natin dyan para malinis, ayan, gumamit tayo na itong cup nya. So, actually, ito, binaon na ho namin to. Binaon namin yan, pinalabas namin yung bakal, doon namin siya winelding. So, hindi kami nag-base lang doon sa may tinotox lang natin. Yung nilalagay lang natin na tox, tapos ipapalaman mo lang to, kaya ilalagay mo lang. So, para sa akin, kung matibay ang gusto ninyo, ibaon, palabasin yung bakal, then welding mo siya doon. Yun lang yun, no? So, ayan, tips and tutorial para sa araw na to.